Yung mga tinik-tinik, oh. Kailang hakot tayo ngayon. Yan. Tapos ito. Sinamantala natin kasi kapag tag-init, hindi na pwede maggala kasi maraming ahas. So yun. Dinamihan natin. So hi! Mabuhay! Alam niyo ba yung gagawin kong merienda? Merienda. Ulam ng aking tanghalian. Oops! A little bit of oil. A little bit, pero maraming oil. Diba? Hawak-hawak lang tayong cellphone, mga sis. Ang aking ulam is nagprito ako ng manok for my student. Tadang! Tapos ang ulam natin is tadang! Sili. Maraming sili, mga sis, kaya pituhin natin with manok-manok na sa dalawang hiwa lang. Ito na yung ating magiging dinner and lunch. Diba? Dinner and lunch. So, naman sa ating kainan. Naka-ready ang toothpick. Kasi yung ngipin is social distancing. Ito, mga sis, katatapos ko lang aking trabaho. 2 o'clock. Nakaluto na ako ng pagkain na aking estudyante. Darating na yun sa amin yun. Init. Mainit sa araw kasi may araw o shine. Pero pag sa gabi, malamig pa dito sa lugar namin. Thanks God, this morning, naka 5 times ako nangahoy. Ang dami kong stock. Kasi, kapag tag-init, mga sis, hindi na ako bumaba ng mga yung mga damo-damuhan niya. Ang dami-daming ahas. Grabe. Meron dito, grabe. Malaki pa dito sa braso. Hindi naman hita ko, sobrang laki naman. Siguro dito sa braso kasing taba ng braso ko. Nahuli nila last summer. Last year. O mga sis, hindi kaya patayin ng tao. Alam niyo yung pumapatay, binabaril nila. Binabaril nila yung ulo. Kasi nga yung kapitbahay namin, nagtaka sila, bakit nawawala yung mga manok? Ang dami nang nawawala. Okay lang kung isa, dalawa. Ang daming nawawala. Yung pala, ang ahas na kasing laki dito. Yun, kumakain sa mga manok nila. Ayun, nakita ko yung yung ahas. Grabing taba ng ahas. Namatay siya sa ilang bala ba yun? Binaril nila. 3 bala ata. Halos lahat ng bahay dito, pag may lalaki, may baril. Kapag walang lalaki sa bahay, walang baril. Kapag namatay yung asawa, ganyan, hiwalay, wala nang baril. Pag mayroong asawa, mayroong anak, automatic may mga baril yan. Si Elias dito, may rifle dito mahaba. May kalibre 45. Andyan lang yan sa drawer. Tapos ang mga bala dito ng mga kalibre 45, nandyan sa drawer ko nagkalat. Mga bala-bala. Saka yung bala ng malaki. Pang rifle. Nandyan lang. Kinakabahan ako baka laruan ni Sammy tapos ilagay doon sa ilagay sa sinilaban kung mga basura. Naku, putok-putok. Meron dito mga tao, magpapaputok sila kung gusto nila. Puputok sila ng baril. Sabi ko, bawal yun, di ba? Bawal sa amin sa Pilipinas, kulong na yan pag napaputok yan. Dito, wala lang.
Wala lang sa kanila yan. Parang normal. Kain sa mga sis. Ang aso kong kapitbahay, pag kumakain ako, nandito. Anghang pala. Oh. Pinakain ko na yung aking mga pusa. Chapati. Han, sabi ko tan. O tirak. Itit. May worker yung sister-in-law ko. Patan na Pakistani. Bata pa siguro mga 25 ni siya. Layo ng bahay nila. Taga Maridan. Tapos Patan ang lahi. Dito sa Pakistan, pag Patan, kilalang mga trabahante or mga negosyante. Ang galing nila humawak ng pera dahil. Kung magkano ng sweldo nila, hindi nila nababawasan yun. Talagang yun ibigay nila sa mama nila. Yung sister-in-law ko, meron siyang 2 kalabaw, saka 2 baka. Ginagatasan yun. Binta nila fresh milk, 250 isang kilo. Tapos gumagawa sila ng mantika from the Carabao's milk. Gawa sila mantika, gawa sila ng cheese. Ang mahal ng kilo gawa sa Carabao. Mantika or sa kanila is Q.
Magkanong kilo? Nasa 6,000. Yung natutulog na mantika. Kumbaga sa atin pa sa Pilipinas, mantika sa baboy. Dito sa kanila, mantika sa kalabaw. Same, natutulog din. Ang sweldo dito ng pata ng buhay ng sister-in-law ko na sa 20 ata isang buwan. Libre na yun. Pagkain lahat. Paliguan yung mga hayop. Brasan, buong katawan. Kailangan linisan kasi nagagatas ka eh. Doon kinukuha yung gatas. Kailangan malinis. Dalhin doon sa river. Pa namigin ng katawan. Dito, pag may kalabaw ka, baka ka, mayaman ka. Alam niyo dito yung libangan ng oras ko. Mangahoy ako. Punta ako dun sa baba. Umalis sila, ako lang mag-isa dito. Sa bayan sila. Nag-grocery yung aking sister-in-law. Kasi nagre-ready na sila para sa Rosa. Fasting isang buwan. Ako hindi pa ako nag-grocery, baka mga sunod araw na.
Alam niyo ako, full of vitamins ako. Kasi alam niyo, andun yung bayabas sa harapan ko. Vitamin C, loaded. Minsan hindi pa ako nakaalmusal, nakakain ako ng 2 bayabas. Kasi pag ganyan mo, nakita mo hinog na bayabas, walang kumakain. Kaya hinahab-hab ko. Yung gulay ko sa garden, nako, ako lang nakaubos mga dahon-dahon. Kunting fried lang, yung coriander, spinach, kain na with rice. 2 araw. Magtag-init na naman, porga na naman tayo nito ng okra at saka talong na gulay season. Nag-diet na yung aming mga kambing ngayon kasi alam nyo, naubos na yung mga damo na, kahoy na pinuputol nila yung sanga. Kahit dun sa mga kalasangan, bukid na talaga dun kila Elias, malayo na. Ubos na. Nagnakawa na ng mga pagkain ng kambing. Thank you mga sis. Salamat. Thanks for watching and thanks for the support. Salamat. God bless.